Ngayong araw mga koragon, dahil natapos na natin itong palitadaan dito sa may harapan kahapon, at ito na ngayong itsura ngayong umaga, tuyo na siya. Kaya naman lilipat na ako dito sa kabila kung saan gagawa ako ng hagdan, pero pahirapan muna bago makagawa. Pahirapan muna bago makagawa dahil marami pa tayo i-consider. Tulad na lang ng nakikita nyo, ito muna yung mga dapat natin gawin bago tayo makagawa ng hagdan at bago tayo makalayout. Dahil yung gagawin natin napakakitid na area, 64 cm lang yung magiging lapad ng hagdan, 290 yung pataas, 145 naman yung haba. Yun ang i-divide natin para makuha lang natin yung tamang step. So bali pahirapan yung layout dahil marami pa tayong i-consider bago tayo makalayout. Tulad na lang itong katakot-takot na poste na tinitibag natin na mano-mano lang at wala tayong chipping gun kaya natagalan tayo. Mano-mano pagtitibag gamit ng maso at syempre ng ating lakas. Kaya naman pahirapan sa pagtibag at syempre kailangan ng tiyaga para lang magawa natin matibag kahit nakakangalay na at nangangawit ng balikat. Salitan lang yung aming pagtitibag ng aking kasama para matibag agad at makapag-layout na. Kailangan kasi tanggalin tong poste para maging open yung side niya para makakilos tayo ng maayos at makapag-layout. Pero bago ang lahat sa mga naghahanap dyan ng junction box na murang-mura at abot kaya, pindutin nyo lang yung link na ilalagay ko sa baba dahil napakamura nito pagkabili ko ng junction box. Napakamura nito kumpara sa mga hardware na nabibilihan nyo. Ito lang yan sa Shopee. Napakamura nga pagkabili ko nito sa Shopee at abot kaya lang. Malaki yung may discount mo. Kaya naman kung ako sa'yo, dito ka na lang mag-order sa ilalagay kong link dahil tiyak na napakamura kumpara sa iba. Kaya ano pang hinihintay yung mga karagon? Kung ikaw o kayo na nagbabalak magpa-wiring ng bahay, umorder na kayo nitong junction box habang nagbabalak pa lang kayo magpa-wiring ng bahay para mayroon na kayong junction box na gagamitin. Dito lang yan sa akin link na ilalagay. Dahil kahit ako napasana all na lang. So balik tayo mga karagon sa topic na ginagawa natin. Bali na pagtyaga na pala namin natibag yung poste. Naman ito na umpisan ko na yung pag-layout. Unang layout ko pala kinuha ko siya sa 20 cm yung magiging lapad ng hagdan. Tapos 36 naman yung taas ng step. Napakataas mo karagon ng step na akala mo aakyat ka na sa Sierra Madre dahil sa sobrang tarik at taas ng step. Biruin mo kasi yung dinibib ko siya, pumatak siya ng 36 samantala yung standard ng taas lang na sana ng step ay 20 cm hanggang 15 cm lang sana. Pero dito dahil napakatarik tapos iniiwasan pa natin yung kanal tapos yung kanilang metro sa tubig na ayun nga dalawang elbow na nakikita yung blue na 1/2 dapat hindi tayo sumobra doon ng step. Kaya naman muli ko siyang inulit dahil natamaan daw kasi yung metro ng tubig dito malapit sa may poste. Kaya naman muli ko siyang nilayout, inurong ko ng konti para sumakto at tumapat lang dito sa may poste. Bale ginawa ko sa 22 ang step pero 45 degree ko ipinasok ko ng 4 cm yung kanya pinaka-step kaya medyo nakabali. Tapos yung taas ng kanyang step, ginawa ko sa 27 cm para umurong papasok para pumantay lang tayo dito sa may poste. So ayun, nakuha na natin yung step, nakuha natin yung tamang divide at nakuha na rin natin yung gusto na mangyari, natapat lang niya sa may poste. Kaya naman tinandaan ko na siya, pinakuhaan ko siya ng diu ng pako, tapos nilagyan natin ng tansi. So dahil nga nakuha natin yung tamang riser niya, tamang gusto na may-ari, so ayun, naglalagay na ako ng scaffolding. Pero habang ginagawa ko nga ito, sabi ko nga sa may-ari, magpalakas kayo ng tuhod dahil siguro na mapalabang kayo dito sa akyatan. Akyatan kung saan ang laking hakbang ang hakbangin para makapunta ka lang sa isang step. Dahil pa yung aakyat sa bundok ng Sierra Madre. Dahil sobrang tarik talaga mga kuragon pero wala tayong magagawa dahil yun ang gusto ng may-ari na hanggang doon lang yung magiging hagdanan nila. Ayaw din kasi nila na magip yung kanal dahil baka lang daw kasi patanggal ang barangay kapag nakita nagawa na. Kaya lang wala tayong magagawa dahil yun ang patakaran at syempre yung may-ari din yung masusunod dahil iniwasan din nila yung pagreklamo. Mahirap naman kasi yung pagkatapos mong gawin tapos titibagin lang pagkatapos. Magiging mangyari niya kawawa yung may-ari, sayang yung pera. Dahil wala kasi ibang choice na paglalagyan ng hagdan kundi dito lang sa side ng kanilang bahay dahil yun lang kasi ang naging bante. So abangan nyo lang mga kuragon pag matapos to kung ano magiging itsura ng kalalabasan itong ginagawa natin. Dahil puro parehas ko naman na i-divide yung mga step niya, yung haba ng apakan niya at taas ng step, puro parehas naman dahil i-divide natin na maayos. Kaso ang problema lang talaga, sobrang taas at sobrang tarik nitong hagdan, tapos yung lapad ng step niya ay 22 cm lang sa halip na 30 cm dapat. Pero dahil nagdepende nga tayo dito sa area na paglalagyan natin ng hagdan, kaya ayun ang kinalabasan. So kung kayo mga kuragon, tatanungin ko, paano discard lang gagawin nyo kung kayo na ang gagawa? Sa tingin nyo mga kuragon, so paano hanggang dito lang ating video.